Akala mo ay maayos kay kalagayan ng nanay mo dahil sa laki ng perang ipinapadala mo mula sa malayo. Yung pag-uwi mo ay mo't makapal na kadena at mo't parihabang butas sa ilalim ng pinto ang bubungad sa iyo. Napakasakit isipin na mo't anak ang nagpakapagod sa ibang bansa tapos madidiskubre niyang parang hayop na ikinulong sa dilim ang kanyang ina ng Chin kamag-anak na pinagkatiwalaan niya. Hindi mo talaga akalaing may mga taong kayang mambaliktad ng ngia at lamnat ang Danjuko pamilya nang dahil lang sa Temkat ko pera. Hindi ko talaga maatim ang ganitong klaseng kawalang hiyaan, kaya pakinggan mo kung paano sila nasingil sa ginawa nila. 6 na taon. 6 na mahahabang taon sa disyerto ng Dubai ang tiniis ni Edwin para sa gabing ito. Habang mabilis na tinatahak ng inupahang van ang madilim at baku-bakong kalsada ng kanilang probinsya, halos marinig na niya ang bawat tibok ng kanyang puso na puno ng pananabik. Sa tabi niya nakasalansan ang 2 malaking balikbayan box na puno ng mga pasalubong mga damit, dilatang pagkain, bagong kumot at isang maliit na rice cooker para sa kanyang ina. Lahat ng pagod, lahat ng puyat, lahat ng pangungulila ay tila naglalaho sa isiping sa wakas ay mayayakap na niyang muli ang pinakamamahal niyang si Nanay Lourdes. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inaalala ang huli nilang pag-uusap. Huwag ka nang mag-abala anak, ang mahalaga ay makauwi ka ng ligtas. Sabi nito sa kabilang linya ang boses ay bahagyang garalgal dahil sa mahinang signal, ngunit alam ni Edwin na sa likod ng mga salitang iyon ay ang parehong pananabik na nararamdaman niya. Pagpasok ng van sa kanilang barangay, isang kakaibang kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Pamilyar pa rin ang mga puno ng niyog na sumasayaw sa ihip ng hangin at ang mga bahay na may iilang bumbilyang nakasindi sa labas. Ngunit habang papalapit siya sa kanilang lote, ang pananabik ay napalitan ng pagtataka. Ang bahay ng pinsan niyang si Melissa, nakatabi lang nang sa kanila, ay maliwanag at maingay, may mga bagong bintanang salamin at tila bagong pintura. Ngunit ang munting bahay na kahoy ng kanyang ina, ang bahay kung saan siya lumaki, ay balot sa kadiliman. Parang isang patay na bituin sa gitna ng gabi. Baka tulog na si nanay. Bulong niya sa sarili, sinusubukang alisin ang gumugulong kaba. Ipinahinto niya ang van sa tapat ng kanilang bakuran at nagpasalamat sa driver. Habang binababa niya ang mga kahon, ang tanging iingay na kanyang naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang ugong mula sa bahay ni Melissa. Nang makalapit siya sa tarangkahan, isang anino ang gumalaw mula sa ilalim ng beranda. Hindi ito tumahol. Sa halip isang mahinang ungol ang narinig niya. Nang tutukan niya ito ng ilaw mula sa kanyang cellphone, isang nakakadurog na tanawin ang bumungad sa kanya. Isang payat na aso kulay kape ang nakahiga sa lupa. Ang mga buto sa tadyang nito ay tila gustong kumawala sa balat. Nanginginig itong itinaas ang ulo. Kidlat, tawag ni Edwin hindi makapaniwala. Ito ang asong kalye na kinupkop at inalagaan ng kanyang ina. Ang pangalan nitong Kidlat ay kabaligtaran na ng kanyang kalagayan ngayon. Marahan itong iwinasiwas ang buntot 1 beses, 2 beses, bago muling humiga na parang pagod na pagod. Ang mga mata nito ay malungkot, tila may gustong isumbong. Binitbit ni Edwin ang isang kahon at naglakad patungo sa pinto. Nanay, nandito na po ako. Tawag niya puno pa rin ng pag-asa. Walang sumagot. Kumatok siya ng mas malakas. Ang tunog ng kanyang kamao sa lumang kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nay, si Edwin po ito. Nang walang tugon, sinubukan niyang pihitin ang seradura. Nakalock ito. Ngunit may napansin siyang iba pa. Sa dilim, kinapa niya ang pinto at naramdaman ang isang malamig na bakal. Ginamit niya ulit ang ilaw ng cellphone at doon niya nakita isang makapal at kinakalawang na kadena ang mahigpit na nakapulupot sa doorknob at sa isang bakal na poste sa tabi ng pinto. Isang lumang kandado ang nagseselyo rito.
Nanlamig ang buong katawan ni Edwin. Bakit may kadena at kandado sa labas? Hindi ito kandado para sa magnanakaw. Ito ay kandado para may ikulong. Nanay, sigaw niya, ang boses ay basag na sa takot. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pinto, umaasang may maririnig. Sa una wala. Tanging ang tibok ng sarili niyang puso. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, may narinig siyang isang napakahinang kaluskos mula sa loob. Tunog ng isang bagay na gumagapang sa sahig. Nanay, pakiusap niya, kinakalampag ang pinto. Sumagot po kayo. At doon narinig niya ito. Isang tinig na parang hangin, halos hindi marinig, ngunit sapat na para wasakin ang kanyang mundo. Anak! Hindi na nag-isip si Edwin. Ang katinuan ay nilamon na ng galit at pag-aalala. Mabilis siyang bumalik sa van, kinuha ang kanyang tire iron mula sa ilalim ng upuan at bumalik sa pinto. Itinaas niya ang mabigat na bakal at buong lakas na ipinalo sa kadena. Isang matinis na tunog ng metal ang pumunit sa katahimikan, isa pa at isa pa. Sa ikalimang palo, sa gitna ng kanyang mga ungol ng galit, ang pinakamanipis na bahagi ng kadena ay bumigay. Ang kandado ay bumagsak sa lupa. Kasama ng kadena lumikha ng isang maingay na kalansing. Nanginginig niyang itinulak ang pinto. Isang mabaho at masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya, isang amoy na dumikit sa kanyang ilong at nagpabaliktad sa kanyang sikmura. Amoy ng pinaghalong luma at nabubulok na bagay, amoy ng karamdaman, amoy ng matagal ng pagdurusang ikinubli sa dilim. Tinakpan niya ang kanyang bibig at ilong gamit ang manggas ng kanyang damit at humakbang papasok. Ang kadiliman sa loob ay halos kumpleto. Ang mga bintana ay natatakpan ng mga tablang ipinako mula sa labas. Tumagal ng ilang segundo bago masanay ang kanyang mga mata at doon sa sulok ng silid, nakita niya ito. Sa isang maruming kutsyon na nakalatag sa sahig, nakahiga si Aling Lourdes o kung anuman ang natitira sa kanya. Ang babaeng naaalala ni Edwin ay malakas, may malapad na balikat at balat na kulay kayumanggi dahil sa araw. Ang babaeng nasa harap niya ay isang kalansay na nababalutan ng balat. Ang kanyang mga braso ay singpayat ng mga tuyong sanga, ang kanyang mga pisngi ay lubog. At ang maputing buhok ay naninilagkit sa mukha dahil sa pinaghalong pawis at dumi. Nanginginig na itinaas ni Lourdes ang isang kamay. Dahan-dahan itong iminulat ang mga mata. Anak, ikaw ba yan? Bulong nito, ang boses ay halos paus na. O sinusundo na ba ako ng anghel? Gumuho ang mundo ni Edwin. Napaluhod siya sa tabi ng kutsyon. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging isang hikbi na nanggaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Niyakap niya ang kanyang ina at nang maramdaman niya ang bawat buto nito sa kanyang dibdib, ang bawat tadyang, ang bawat buto sa likod, para siyang yumayakap sa isang basag na ibon. Doon sa gitna ng kadiliman at ng mabahong amoy, umiyak siya ng umiyak. Isang hagulgol na hindi niya inakalang. Kaya niyang gawin isang iyak na puno ng sakit, pagsisisi at matinding galit. Nandito na ako, Nay. Nandito na ako. Paulit-ulit niyang sinasabi sa gitna ng kanyang mga hikbi. Umiiyak din si Lourdes, ngunit walang lakas. Ang mga luha ay dumadaloy lang sa kanyang mga lubog na pisngi. Inilibot ni Edwin ang kanyang paningin at doon niya napansin ang mga detalye na mas nagpasiklab sa kanyang galit. Sa ilalim ng pinto, may isang butas na parehaba. Sapat lamang ang laki para makalusot ang isang plato. Sa tabi ng kutsyon ay may mga piraso ng tumigas na kanin at isang basong plastik na nakataob. May nagpapadala sa kanya ng pagkain. Ang unti ang sapat lang para hindi siya mamatay. Hindi dahil sa awa, kundi para manatili siyang tahimik. Kinarga ni Edwin ang kanyang ina. Wala itong bigat. Mas magaan pa sa isang sakong bigas. Maingat niya itong binalot sa isang malinis na kumot na kinuha niya mula sa balikbayan box.
Habang inaayos niya ito sa passenger seat ng van, tumalon si Kidlat sa likuran ng sasakyan na tila alam nitong sa wakas ay may dumating na para iligtas sila. Bago isara ang pinto, narinig niya ang kanyang ina na muling bumulong. Sa pagkakataong ito malinaw kahit na mahina. Edwin, anak ko. Pagkatapos noon, pumikit ito at nawalan ng malay. Hindi na nagsayang ng oras si Edwin. Pumasok siya sa driver's seat at pinaandar ang makina. Humaharurot ang van sa madilim na kalsada ng probinsya papalayo sa bahay na naging kulungan patungo sa ospital. Bawat segundo ay isang karera laban sa kamatayan. Ang mga pasilyo ng ospital ay may sariling malamig na katahimikan, isang katahimikang binabasag lamang ng mabilis na paggulong ng mga gulong ng stretcher sa sahig at ng mga mahihinang utos ng mga nurse. Bawat tunog ay tila kutsilyong humihiwa sa puso ni Edwin habang nakasunod siya sa kanyang inang walang malay na mabilis na isinusugod sa emergency room. Ang amoy ng antiseptic ay dumidikit sa hangin, isang malinis na amoy na kabaligtaran ng nabubulok na halimuyak na naiwan sa kanyang damit mula sa bahay. Naupo siya sa isang upuang plastik sa labas, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang imahe ng kanyang ina, payat marumi, at tila sumusuko na, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang larawang hindi na kailanman mabubura. Pagkalipas ng halos isang oras, lumabas ang isang doktora na may seryosong mukha. Tinanggal nito ang kanyang salamin at tiningnan si Edwin ng may halong propesyonal na awa. Mr. Mendoza, simula ng doktora ang boses ay kalmado ngunit mabigat. Ang iyong ina ay nasa kritikal na kondisyon, malubhang malnutrisyon, matinding dehydration. Mayroon din siyang mga bed sores, mga sugat sa balat dahil sa matagal na pagkakahiga sa iisang posisyon. Ang ilan sa mga ito ay nagsisimula ng maimpeksyon. Bawat salitang binitiwan ng doktora ay parang suntok sa sikmura ni Edwin. Malnutrisyon, dehydration, impeksyon, mga salitang hindi niya kailanman inakalang maririnig para sa kanyang ina. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para patatagin ang kanyang kalagayan. Pagpapatuloy ng doktora. Pero kailangan kong itanong gaano na siya katagal sa ganitong sitwasyon. Hindi makasagot si Edwin. 8 buwan. 8 buwan siyang nagpapadala ng pera. 8 buwan siyang nakakatanggap ng mga mensaheng nagsasabing, "Okay lang ako anak, huwag kang mag-alala." 8 buwan siyang naniwala sa isang kasinungalingan habang ang kanyang ina ay unti-unting namamatay sa loob ng sarili nitong bahay. Ang pagsisisi ay parang lason na kumalat sa kanyang buong sistema, sinusunog ang bawat ugat. Ngunit habang dumadaloy ang lason ng pagsisisi, may isa pang damdamin ang sumibol, isang damdaming mas maitim at mas mapanganib. Galit. Isang malamig at matinding galit na nagsimulang mag-apoy sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Nagpasalamat siya sa doktora at lumabas ng ospital. Hindi para umuwi. Ang bawat hakbang niya patungo sa van ay may bigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang determinasyong ngayon lang niya naramdaman. Ang pera. Ang perang pinaghirapan niya sa ilalim ng nakakapasong araw ng Dubai. Ang perang buwan-buwan niyang ipinapadala sa account ni Melissa. Si Melissa ang pinsan niyang pinalaki ng kanyang ina na parang tunay na anak. Ang pinsan niyang kumatok sa pinto nila noong bata pa ito ulila at walang matuluyan. Si Melissa na may pinakamalaking utang na loob kay Nanay Lourdes. Pinaandar niya ang makina ng van, ang ugong nito ay sumasalamin sa nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Mabilis niyang tinahak ang daan pabalik sa kanilang barangay. Ang mga puno at bahay ay mabilis na lumilipas sa kanyang paningin, mga patak ng kulay sa isang mundong biglang naging itim at puti. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ni Melissa, ang peking ng ngiti,
ang mga mapanlinlang na salita. Nang marating niya ang bahay nito, ang tugtog ng karaoke at halakhakan mula sa loob ay parang insulto. Ang mga ilaw ay nagniningning. Mula sa bintana, kitang-kita niya ang loob ng bahay, ang bagong tiles, sa sahig ang malaking flat screen TV na nakasabit sa pader, ang mga muebles na mukhang bago. Lahat ng yon ay binili mula sa kanyang dugo at pawis. Lahat ng yon ay binili habang ang kanyang ina ay kumakain ng mga tira-tira sa dilim. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang pinto ng malakas. Natigilan ang lahat. Si Melissa ang asawa nitong si Roberto at ang kanilang anak na dalagita ay nasa gitna ng hapunan. Isang masaganang hapunan. May pritong manok kanin na umuusok pa at isang malaking mangkok ng sinigang. Ang amoy ng masarap na pagkain ay lalong nagpagalit kay Edwin. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Ang pagkagulat sa mukha ni Melissa ay mabilis na napalitan ng pag-aalala. Ngunit huli na. Lumapit si Edwin sa mesa. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa pagtitig kay Melissa. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Sa isang mabilis at marahas na kilos, itinabig niya ang buong mesa. Isang nakabibinging tunog ng nababasag na pinggan at baso ang pumuno sa silid. Ang mesa ay tumagilid at bumagsak kasama ang lahat ng pagkain. Ang sabaw ng sinigang ay tumilapon sa bagong tiles. Ang mga piraso ng manok ay gumulong sa sahig. At ang mga basag na bubog ay kumalat na parang mga bituin ng kapahamakan. Napatayo si Melissa nanginginig sa takot at galit. Si Roberto ay napaatras habang ang kanilang anak na si Ella ay napasigaw sa gulat, tinatakpan ng kanyang bibig. "Anong ginawa ninyo sa nanay ko?" tanong ni Edwin. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay mahinahon, ngunit puno ng bagsik, isang boses na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sinubukang magsalita ni Melissa. "Edwin, anong problema?" "Ang nanay ko?" Ulit ni Edwin. Humakbang siya. Papalapit, bawat hakbang ay may bigat. Nasa ospital siya ngayon, nag-aagaw buhay, at kayo nagpipiesta dito. Doon nagbago ang anyo ni Melissa. Ang takot sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang mapagkunwaring pag-iyak. Tila isang actress na biglang naalala ang kanyang linya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Diyos ko, Edwin! Anong nangyari kay Tia?" Humagulgol siya, sinubukang abutin ang braso ni Edwin, ngunit iniwas niya ito. "Pinuntahan namin siya kanina. Ayaw niya kaming papasukin. Sinubukan namin siyang bigyan ng pagkain pero ibinabato niya lang." Patuloy siya sa kanyang pagsasalita. Ang bawat salita ay maingat na pinili para ipinta ang isang larawan ng isang matandang nagwawala. Matagal nang ganyan si Tia Edwin. Simula nang hindi na siya masyadong nakakaisip ng tama. Nagkukulong siya mag-isa. Ayaw niyang kumain. Ayaw niyang maligo. Minsan sinasaktan niya ang sarili niya. Ikinandado namin ang pinto mula sa labas para sa sarili niyang kapakanan, para hindi siya makalabas at mapahamak. Ginawa namin yon dahil mahal namin siya. Nakatitig lang si Edwin, pinapanood ang perpektong pagganap ng kanyang pinsan. Pinakinggan niya ang bawat kasinungalingan na lumalabas sa bibig nito. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga kuko ay bumao na sa kanyang palad. Alam niyang nagsisinungaling ito. Ngunit ang paraan ng pagsisinungaling nito, ang mga luha, ang basag na boses, ang pagkumbinsi ay halos perpekto. Isang obra ng isang demonyo. Ang mga basag na piraso ng pinggan ay kumikinang sa sahig na parang mga luhang natuyo sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng bumbilya. Ang amoy ng natapong sinigang ay humalo na sa tensyon sa hangin. Tinitigan ni Edwin si Melissa na patuloy pa rin sa kanyang pag-iyak, isang perpektong pagganap ng isang nag-aalalang kamag-anak. Isang malamig na katinuan ang biglang bumalot kay Edwin. Ang pagwawala ay hindi makakatulong. Ang pagsigaw ay hindi magbabalik sa kalusugan ng kanyang ina.
Kung gusto niyang malaman ang buong katotohanan, kailangan niyang maglaro ayon sa kanilang laro. Huminga siya nang malalim pinilit na pakalmahin ang nanginginig na galit sa kanyang kalooban. Ibinaba niya ang kanyang tingin na parang isang taong natalo at napagod. "Sige," sabi niya, ang boses ay mahina at walang buhay. Siguro nga ay tama ka. Pagod lang ako sa biyahe." Agad na nagbago ang ekspresyon ni Melissa. Ang kanyang mga hikbi ay humina at isang bahagyang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Bago niya ito mabilis na itinago sa likod ng isang kunwaring pag-aalala. "Naiintindihan kita, pinsan," sabi niya dahan-dahang lumapit. "Halika, magpahinga ka muna dito. Huwag mo nang isipin ang kalat, kami na ang bahala rito." Pumayag si Edwin. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay gustong tumakbo papalayo, ngunit pinilit niya ang sarili na manatili. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang makita kung ano ang itinayo nila mula sa pagdurusa ng kanyang ina. Habang si Roberto at Melissa ay nagmamadaling naglilinis ng kalat sa sahig, umupo si Edwin sa bagong sopa. Malambot ito at komportable, isang uri ng muebles na hindi nila kailanman pinangarap magkaroon noon. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot, hindi na bilang isang nagbabalik na anak, kundi bilang isang investigador. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang malapad na telebisyon na nakasabit sa pader, isang itim na salamin na tila nanunuya sa kanya. Sa tabi nito, isang bagong-bagong karaoke machine. Ang mikropono ay nakapatong pa sa ibabaw na parang isang tropeyo. Naalala niya ang mga buwan na nagdoble shift siya para lang makapagpadala ng dagdag na pera. Iniisip na ito ay para sa gamot o pagkain ni nanay. Ngayon alam na niya kung saan ito napunta. "Pasensya na ulit sa nangyari, Edwin," sabi ni Roberto na hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Gusto mo ba ng kape?" "Hindi, salamat. Gusto ko lang sanang i-charge ang cellphone ko, paubos na ang baterya." Sagot ni Edwin, isang perpektong dahilan ang nabuo sa kanyang isip. Sige, may saksakan doon sa may kwarto namin." Turo ni Melissa na tila gumaan na ang loob dahil naniniwala siyang nakumbinsi na niya ang kanyang pinsan. Tumango si Edwin at naglakad patungo sa silid. Sa bawat hakbang niya sa makintab na tiles, nararamdaman niya ang bigat ng kasinungalingan sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagpasok niya sa kwarto, ang amoy ng bagong pintura at bagong kabinet ay sumalubong sa kanya. Isang malaking kama na may mamahaling bedsheet ang nasa gitna ng silid. Sinaksak niya ang kanyang charger at inilagay ang kanyang cellphone. Pagkatapos ay nagpanggap siyang naghahanap ng signal, lumibot sa kwarto habang ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok. Mula sa bintana, kitang-kita niya ang madilim na bahay ng kanyang ina, isang anino lamang sa di kalayuan. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa tabi ng kama, sa ilalim ng isang lumang magasin, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang luma at maliit na telepono na may mga butones, ang screen ay may mga gasgas na. Ang telepono ng kanyang ina. Ang telepono na sinasabi ni Melissa na sira na raw kaya hindi sila makapag-video call. Kinuha niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipindot ang power button. Nagulat siya nang ito ay bumukas. Halos puno pa ang baterya. Isang malinaw na senyales na regular itong ginagamit at sinacharge. Binuksan niya ang inbox at doon nakita niya ang lahat. 8 buwan ng kanilang pag-uusap. 8 buwan ng kanyang mga mensahe na puno ng pag-aalala at pagmamahal. "Shanay, kumusta po kayo? Kumain na po ba kayo ng almusal?" Ang sagot, "Okay lang ako, anak. Huwag kang mag-alala. Shanay, padala po ako ng pera bukas. Sabihin niyo lang po kung may kailangan kayo." Ang sagot, "Salamat, anak. Sapat na to. Mag-ingat ka dyan. Shanay, video call tayo mamaya. Miss na miss ko na po kayo." Ang sagot, "Wag na, anak. Mahina ang signal. Saka abala ako sa halamanan.
Paulit-ulit niyang binasa ang mga mensahe. Ang mga sagot na nagpapakalma sa kanya noon ay ngayon ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang puso. Alam niyang hindi ito ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay hindi kailanman gumagamit ng kumpletong pangungusap sa text. Madalas itong gumagamit ng mga shortcut tulad ng OKLNG o Kompamba. CGE. Ang mga sagot dito ay masyadong formal, masyadong tama, masyadong perpekto. Isinulat ng isang taong gustong magpanggap, isang klase ng panginginig, ang gumapang sa kanyang mga braso. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Bawat okay lang ako na nababasa niya ay isang sampal. Habang pinapaniwala siya ng mga salitang ito, ang kanyang ina ay nakakadena nagbibilang ng mga araw sa dilim. Ngunit may isa pang bagay na nakatago kasama ng telepono, isang nakatuping papel. Nanginginig niyang kinuha ito at binuksan. Isa itong resibo mula sa isang bangko. Isang deposit slip para sa isang malaking halaga. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga. Ang nakasulat sa ibaba ay ang mga salitang Down Payment for Lot Sale, Property of Lords Mendoza. May pangalan ng isang kumpanya at isang petsa mula 2 buwan na ang nakalipas. Hindi lang nila ninanakaw ang pera niya, hindi lang nila pinapabayaan ang kanyang ina. Plano nilang ibenta ang lupa. Plano nilang burahin ang kanyang ina sa mapa para makuha ang lahat. Napatitig siya sa papel, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ito na ang pruweba. Ang patunay ng kasakiman at kalupitan na hindi niya sukat akalain. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid, isang mahinang kaluskos ang kanyang narinig mula sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon, ang kanyang katawan ay tensyonado, handang harapin kung sino man ang nasa likod niya. Nakatayo sa may pintuan si Ella, ang anak ni Melissa at Roberto. Ang dalagita ay nakatitig sa kanya hindi sa galit kundi sa matinding takot. Ang kanyang mga mata ay malapad at puno ng luha. Ang mga mata ni Ella ay parang salamin na sumasalamin sa lahat ng takot na nararamdaman niya. Nakatayo siya sa may pintuan, ng kanyang mga kamay ay magkadikit sa tapat ng kanyang dibdib na para bang sinusubukang pigilan ang pagwawala ng kanyang puso. Ang hawak na telepono at papel ni Edwin ay tila naging napakabigat sa kanyang mga kamay. Hindi nagsalita si Edwin. Hinintay niya. Alam niyang sa mga mata ng dalagitang ito, makikita niya ang katotohanang pilit itinatago ng mga magulang nito. Dahan-dahan, parang isang hayop na nasugatan, humakbang si Ella papasok sa silid. Bawat hakbang ay may pag-aalinlangan. Nang makalapit siya, isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Doon sa harap ni Edwin, bigla siyang napaluhod sa sahig. "Tito! Tito, patawad po!" sabi niya sa gitna ng kanyang mga hagulgol. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng kanyang pag-iyak. "Patawad po sa ginawa nila, Mama." Bumaba si Edwin sa kanyang kinatatayuan, ipinatong ang telepono at papel sa kama at lumuhod din sa harap ng kanyang pamangkin. Ang galit na kanina ay nag-aalab sa kanyang puso ay bahagyang napawi ng awa para sa batang ito na naipit sa gitna ng kasamaan. "Ella," mahinahon niyang sabi, "sabihin mo sa akin ang lahat." At nagsalita nga si Ella. Ang mga salita ay lumabas mula sa kanya na parang isang ilog na matagal nang sinubukang pigilan ng isang dam. Bawat salita ay may kasamang luha at panginginig, ngunit sa bawat salitang kanyang binibitawan, tila nababawasan ng bigat na matagal na niyang dinadala. Ikinuwento niya kung paano ito nagsimula. 8 buwan na ang nakalipas. Isang gabi umuwi ang kanyang ama na si Roberto, may dalang kadena at isang lumang martilyo. Ikinuwento niya kung paano niya narinig na nagtatalo ang kanyang mga magulang. Sinabi raw ng kanyang ina na wala ng ibang paraan
dahil nagrereklamo na si Lola Lourdes tungkol sa pera na hindi nakakarating sa kanya. Narinig ko si Mama Tito. Sabi ni Ella, ang boses ay basag. Sabi niya, kailangan nating gawin to hanggang sa makapagpadala si Edwin ng sapat na pera para sa bahay natin. Hindi raw nila pwedeng patayin si Lola dahil magkakaproblema sila. Ang kailangan lang daw ay itago siya. Ang mga salitang itago siya ay parang punyal na bumaon sa puso ni Edwin. Ikinuwento ni Ella ang gabing iyon nang hilahin ng kanyang ama. Ang kanyang Lola Lourdes papasok sa bahay nito. Narinig niya ang mahinang pagmamakaawa ng matanda, ngunit mas malakas ang boses ng kanyang ina na nagsasabing ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Mula sa bintana ng kanilang bahay, kitang-kita niya kung paano ipinako ng kanyang ama ang mga tabla sa mga bintana. Bawat palo ng martilyo ay parang palo rin sa kanyang puso. Si Ella ang naging tanging sinag ng liwanag sa 8 buwan ng kadiliman ni Lourdes. Inamin niya na siya ang nag-iiwan ng pagkain, ngunit hindi ang mga tirang ibinibigay ng kanyang mga magulang. Kinukuha ko po ang baon ko sa eskwela. Pagpapatuloy niya, yung pandesal o saging, itinatago ko po yon. At sa gabi kapag tulog na sila mama, dahan-dahan po akong lumalabas. Isinisingit ko po sa butas sa ilalim ng pinto. May kinuha si Ella mula sa bulsa ng kanyang damit. Isang maliit na koleksyon ng mga gusot na papel, mga drawing. Wala po akong ibang maisip na ibigay. Sabi niya inilalatag ang mga ito sa sahig. Kaya dinodrawingan ko po siya, mga bulaklak paru-paro araw, para po maalala niya na may kulay pa rin sa labas. Tiningnan ni Edwin ang mga drawing. Simple gawa ng isang bata, ngunit puno ng pagmamahal. Sa gitna ng kasamaan ng kanyang mga magulang, ang batang ito ay gumawa ng paraan para magbigay ng pag-asa. Minsan po umuupo lang ako sa labas ng pinto. Bulong ni Ella. Hindi po ako nagsasalita. Nakikinig lang po ako. At naririnig ko po si Lola sa loob bumubulong. Salamat na po. Salamat. Yun lang po ang nagpapalakas ng loob ko, Tito. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila, isang katahimikang puno ng sakit at pag-unawa. Sa wakas naintindihan na ni Edwin, ang kanyang ina ay nabuhay hindi dahil sa mga tirang ibinibigay ni na Melissa, kundi dahil sa mga piraso ng pandesal at mga drawing ng pagmamahal mula sa isang batang puno ng takot. May isa pa po sabi ni Ella habang kinukuha ang huling piraso ng papel, mas gusot kaysa sa iba. Ibinigay niya ito kay Edwin. Binuksan ito ni Edwin. Isa itong drawing ng isang bahay na may nakabukas na pinto at bintana. May isang babae at isang aso na nakatayo sa labas. At sa itaas isinulat, gamit ang nanginginig na letra, gamit ang uling bilang, panulat ang mga salitang, Diyos ko, pauwiin niyo na po ang anak ko. Ang sulat kamay ng kanyang ina. Doon hindi na napigilan ni Edwin ang sarili niyang mga luha. Ang galit ay napalitan ng matinding kalungkutan. Inabot niya si Ella at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap ng pasasalamat ng proteksyon at ng pangako. Hindi mo kasalanan, Ella. Bulong niya sa buhok ng dalagita. Wala kang kasalanan. Ikaw ang nagligtas sa kanya. Sa mga bisig ng kanyang tiyuhin, umiyak si Ella. Nang malakas isang iyak, na matagal na niyang kinikimkim, isang iyak ng isang batang sa wakas ay nakahanap ng kakampi. Habang magkayakap sila, biglang tumunog ang telepono ni Edwin. Ang ingay nito ay tila napakalakas sa tahimik na silid. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Numero ng ospital. Mabilis niyang sinagot, ang puso niya ay kumakabog. Hello? Mr. Mendoza, ang tanong ng isang boses ng nurse sa kabilang linya. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo. Gising na po ang nanay ninyo. Hinahanap po kayo. Ang mga salitang iyon ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Edwin sa loob ng 6 na taon. Isang bigat ang tila nabunot mula sa kanyang dibdib. Salamat. Salamat po. Papunta na kami, sabi niya. Tiningnan niya si Ella na nakatingin sa kanya nang may pag-asa.
Isang ngasang ngiti ang unang totoong ngiti mula nang umuwi siya ang sumilay sa kanyang mga labi. Gising na si lola mo, sabi niya. Tara na. Magkahawak kamay silang lumabas ng silid, iniwan ang mga anino at kasinungalingan sa likod. Habang naglalakad sila, papalabas ng bahay hindi na nila pinansin si Melissa at Roberto na nagtatakang nakatingin sa kanila. May mas mahalaga silang pupuntahan. Ang ilaw sa dulo ng mahabang kadiliman ay nagsisimula ng magpakita. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong kina Edwin at Ella paglabas nila ng ospital. Sa loob ng kwarto, naiwan nilang natutulog si Nanay Lourdes. Ang paghinga nito ay mahina, ngunit payapa na ngayon. Bago ito nakatulog, hawak nito ang kamay ni Edwin. Ang mga daliri nitong tila mga tuyong sanga ay nakapulupot ng mahigpit sa kanyang palad. Ang pinakamahirap, anak. Bulong ng kanyang ina kanina. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan, ay hindi ang gutom, hindi rin ang lamig. Ang pinakamahirap ay ang marinig silang nagtatawanan sa kabilang bahay habang ang tanging kausap ko rito sa dilim ay ang mga pader. Ang mga salitang yon ay nakaukit na sa utak ni Edwin. Bawat pantig ay nagbabaga ng galit na hindi na niya mapapawi sa simpleng pagsigaw o panunumbat. Hindi sapat ang basta na lang pagpapalayas sa kanila. Ang ginawa ni Melissa at Roberto ay hindi lang pagnanakaw. Ito ay isang mabagal at sinadyang pagpapahirap. Kailangan nilang pagbayaran ito sa paraang hinding-hindi nila makakalimutan. Isang pagbabayad na aagaw sa lahat ng kanilang pinahahalagahan. Ihinatid ni Edwin si Ella pabalik sa barangay, ngunit hindi sa bahay ni Melissa. Ibinilin niya ang pamangkin sa isang matandang kapitbahay na pinagkakatiwalaan niya si Aling Rosa na nagulat man sa presensya ni Edwin. Sa ganoong oras ay agad namang kumupkop sa dalagita. Pagkatapos noon, walang inaksayang oras si Edwin. Pagsikat ng araw, nakasuot siya ng malinis na damit. Bitbit ang isang brown envelope na naglalaman ng lahat ng ebidensyang nakuha niya ang lumang cellphone, ang resibo ng deposit slip at ang mga litrato ng kadena at kandado. Nagmaneho siya papunta sa bayan, patungo sa isang opisina na matagal na niyang naririnig mula sa mga kapwa niya OFW na nagkaproblema sa lupa. Ang opisina ni Attorney Victor ay nasa ikalawang palapag ng isang lumang gusali. Si Attorney Victor ay kilala sa pagiging matalas at walang inuurungan, lalo na pagdating sa mga kasong may kinalaman sa panloloko sa mga pamilya ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Nang ilatag ni Edwin ang lahat sa ibabaw ng mesa ng abogado, matamang nakinig si Attorney Victor. Tiningnan nito ang bawat litrato, binasa ang bawat pekeng mensahe, at sinuri ang deposit slip. Sa bawat ebidensyang tinitingnan nito, lalong sumeryoso ang mukha ng abogado. Ito ay higit pa sa simpleng estafa, Mr. Mendoza. Sabi ni Attorney Victor, iniayos ang kanyang salamin. Mayroon tayong illegal detention, serious physical injuries dahil sa pagpapabaya at falsification of documents. Malakas ang kaso natin, ngunit ang kailangan natin ngayon ay siguruhing hindi sila makakatakas o makakapagtago ng pera bago tayo sumulong. Tumango si Edwin. Ano po ang kailangan nating gawin? Unang hakbang, isasara natin ang pinanggagalingan ng pera. Sagot ng abogado. Kailangan nating pumunta sa bangko ngayon din. Sa bangko, ginamit ni Edwin ang kanyang kapangyarihan bilang nagpapadala ng pondo. Sa tulong ng abogado at sa pagpapakita ng mga patunay ng panloloko, nagawa nilang i-freeze o pansamantalang ipasara ang account na ginagamit ni Melissa. Wala nang ni isang sentimo ang makukuha nito mula sa perang pinaghirapan ni Edwin. Habang pinoproseso ng manager ang papel, humiling din ang abogado ng kopya ng CCTV footage. Noong huling nag-withdraw, si Melissa isang karagdagang bala para sa kanilang kaso. Paglabas nila ng bangko, huminto si Edwin sa harap ng sasakyan.
may isa pa siyang kailangang ayusin. Isang bagay na hindi kayang lutasin ng papel at pirma lang. Attorney, lumingon si Edwin, ang kanyang panga ay mahigpit. Paano po nangyari na 8 buwan nakakulong ang nanay ko, nagtatayo ng malaking bahay sina Melissa, at ibinebenta ang lupa namin nang hindi nalalaman ng mga opisyal ng barangay? Nagbuntong hininga si Attorney Victor. Nasa Pilipinas tayo, Edwin. Minsan ang katotohanan ay nababaon sa ilalim ng mga regalong alak at imported na tsokolate. Nag-init ang mga tainga ni Edwin. Naalala niya si Kapitan Manuel, ang punong barangay na palaging nakangiti at palaging nangangako ng kaligtasan para sa kanilang lugar. Kailangan din itong managot. Nagmaneho si Edwin pabalik sa barangay diretso sa barangay hall. Naabutan niya si Kapitan Manuel na nakaupo sa kanyang opisina umiinom ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Nang makita siya nito, mabilis na nag-iba ang timpla ng mukha ng kapitan, mula sa pagkapante ay napalitan ng pilit ng ngiti. Edwin, nakawi ka na pala. Kumusta ang Dubai? Bati nito pilit na pinasisigla ang boses. Hindi sumagot si Edwin. Lumapit siya sa mesa at inilapag ang mga litrato ng bahay na nakakadena. Tinitigan niya ng diretso sa mga mata ang kapitan. Kapitan! Simula ni Edwin, ang boses ay kalmado, ngunit nagbabanta. 8 buwan na nakakulong ang nanay ko dyan. 8 buwan. At sa loob ng 8 buwang iyon, nagpapadala ako ng pera kay Melissa na ginamit niya para bumili ng mga gamit at magbigay ng regalo sa mga taong dapat sana ay nagbabantay sa barangay natin. Nawala ang nangiti ni Kapitan Manuel. Lumunok ito nang malalim ang kanyang mga mata ay nag-iwas ng tingin at napadako sa isang bote ng mamahaling alak na nakapatong sa kanyang estante, isang tatak na alam ni Edwin na mabibili lang sa duty-free o ipinapadala mula sa labas ng bansa. Edwin, hindi ko alam. Ang sabi ni Melissa, dinala niya sa Maynila ang nanay mo para magpagamot. Nauutal na paliwanag ng kapitan. Kasinungalingan, madiing putol ni Edwin. At alam ko na alam mo na kasinungalingan yan. Ngayon gusto kong malaman kung ano ang gagawin mo bilang kapitan para itama ito bago pa malaman ng buong bayan na kinukonsinti mo ang pagmamaltrato sa isang matanda kapalit ng alak. Pamumutla ang tanging naging reaksyon ni Kapitan Manuel. Sa sandaling iyon, alam ni Edwin na nakuha na niya ang atensyon at kooperasyon nito. Ang takot na mapahiya at matanggal sa pwesto ay mas malakas kaysa sa anumang suhol. Paglabas niya ng barangay hall, tumawag si Attorney Victor. Edwin, nakausap ko na ang hepe ng pulisya sa probinsya. Ibinalita ng abogado, ang boses ay seryoso. Base sa ebidensya at sa sinumpaang salaysay na ibinigay natin, inihahanda na nila ang warrant of arrest para kina Melissa at Roberto. Kailan mo gustong ihain ito? Napatingin si Edwin sa direksyon ng bahay ni Melissa. Nakita niya ang mga kapitbahay na nagkakabit ng mga makukulay na banderitas sa labas ng lote nito. Bukas ay anibersaryo ng kasal ni Melissa at Roberto at narinig niya mula kay Aling Rosa na may malaking handaan silang inihanda, isang pagdiriwang na pinunduhan ng kanyang pera. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Edwin. Kung gusto nilang magdiwang, bibigyan niya sila ng isang pagdiriwang na hindi nila makakalimutan. Bukas, attorney, sagot ni Edwin. Gusto kong dumating ang mga pulis bukas ng hapon sa kalagitnaan ng kanilang handaan. Ang sikat ng araw sa hapon na yon ay tila nagniningning ng may halong panunuya. Sa bakuran ni Melissa, ang hangin ay puno ng halimuyak ng inihaw na baboy at iba't ibang masasarap na putahe. May mga makukulay na banderitas na nakasabit mula sa mga puno ng niyog patungo sa bubong ng kanilang bagong bahay. Ang maugong na tugtugin mula sa malalaking speaker ay bumabalot sa buong paligid, sapat na para tabunan ang anumang usapan ng mga dumaraang kapitbahay. Ito ang ika-10 anibersaryo ng kasal ni Melissa at Roberto.
Isang pagdiriwang na matagal na nilang pinaghandaan gamit ang perang ipinadala ni Edwin para sa kanyang ina. Nakaayos si Melissa sa kanyang pinakamagandang bestidang sutla na kulay asul na bumabagay sa kanyang mga gintong alahas na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang kanyang mukha ay makapal, ang kolorete, pilit na itinatago ang anumang bakas ng pagod o kaba. Sa kanyang tabi si Roberto ay tila hindi mapakali sa kanyang suot na mamahaling polo. Ang kanyang mga mata ay palaging gumagala sa paligid, tila may hinahanap o iniiwasan. Maraming salamat sa pagpunta, Kapitan, bati ni Melissa kay Kapitan Manuel nang dumating ito. Inabutan niya ang kapitan ng isang basong may lamang mamahaling alak. Ang mga bisita ay masayang nag-uusap, ang tunog ng pagtatama ng mga basong kristal at ang malalakas na halakhak ay nangingibabaw sa bakuran. Lahat sila ay humahanga sa ganda ng bahay at sa kasaganaan ng handaan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Melissa, may isang lihim na pilit niyang ibinabaon sa limot. Ang kanyang Tia Lourdes na nasa ospital at ang katotohanang unti-unti nang lumalabas. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang tarangkahan. Biglang tumahimik ang paligid nang bumaba si Edwin mula sa van. Hindi siya nakasuot ng pang-party. Suot niya ang simpleng pantalon at t-shirt, ngunit ang kanyang tindig ay may dalang bigat na hindi kayang baliwalain ng sinuman. Mabilis na lumapit si Melissa, ang kanyang pekeng ngiti ay muling sumilay sa kanyang mga labi. Edwin, pinsan, akala ko ay hindi ka na makakarating. Halika, sumalo ka sa amin. Tiningnan ni Edwin ang kanyang pinsan ng diretso sa mga mata. Walang galit sa kanyang mukha kundi isang malamig at nakakapangilabot na katahimikan. Siyempre pupunta ako, Melissa. Hindi ko pwedeng palampasin ang araw na ito. Pumasok si Edwin sa gitna ng bakuran. Ang mga bisita ay nagbulungan, napapansin ang kakaibang aura na dala ng nagbabalik na OFW. Lumapit si Edwin sa lamesa kung saan nakalagay ang mikropono para sa karaoke. Kinuha niya ito at marahan itong tinapik. Ang mahinang ugong mula sa speaker ay nakuha ang atensyon ng lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula ni Edwin. Ang boses niya ay malinaw at buo, umaabot hanggang sa kabilang kalsada. Gusto ko lang sanang magpasalamat sa aking pinsan na si Melissa at sa kanyang asawang si Roberto. Tumingin si Melissa sa kanyang asawa, bahagyang gumaan ang loob dahil akala niya ay magbibigay ng magandang mensahe ang kanyang pinsan. Ngunit nagkamali siya. Salamat dahil sa loob ng 6 na taon na wala ako pinatunayan ninyo kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Pagpapatuloy ni Edwin ang kanyang boses ay nagsisimula nang magkaroon ng talim. Salamat sa pag-aalaga sa lupang ito na pag-aari ng aking ina. Salamat sa pagtatayo ng napakagandang bahay na ito gamit ang bawat sentimo na ipinadala ko mula sa Dubai. Nagsimulang magkaroon ng kakaibang ingay sa mga bisita. Ang mga ngiti ni na Melissa at Roberto ay dahan-dahang naglaho. Edwin, ano bang sinasabi mo? Pilit na tawa ni Melissa bagaman nanginginig na ang kanyang boses. Lasing ka na ba? Hindi siya pinansin ni Edwin. Pero higit sa lahat, gusto ko kayong pasalamatan sa pag-aalaga ninyo kay Nanay Lourdes sa loob ng 8 buwan. Huminto siya nang sandali ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng punyal. Salamat sa pagpapanatili sa kanya sa isang silid na walang ilaw. Salamat sa paglalagay ng makakapal na kadena at kandado sa labas ng kanyang pinto para masigurong hindi siya makakaabala sa inyong kasiyahan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong bakuran. Ang mga bisitang may hawak pang mga pinggan ay napatigil sa pagkain. Si Kapitan Manuel ay dahan-dahang ibinaba. Ang kanyang baso, ang kanyang muka ay puno ng hiya at takot. Salamat sa butas sa ilalim ng pinto kung saan ninyo isinusutok ang kanyang pagkain na parang sa isang hayop. Dagdag pa ni Edwin, at salamat sa pagpapanggap na okay lang ang lahat.
habang ang nanay ko ay nagbibilang ng mga araw sa pamamagitan ng pagkamot ng kanyang mga kuko sa pader. Puro kasinungalingan yan. Sigaw ni Roberto, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at takot. Umalis ka rito, Edwin. Wala kang karapatang sirain ang handaan namin. Ngumiti si Edwin, isang ngiting walang kahit anong saya. Sira na ang handaang ito, Roberto. Sira na ito. Simula nang itayo ninyo ang bahay na ito sa ibabaw ng luha ng nanay ko. Itinuro ni Edwin ang isang malaking puting tela na nakasabit sa gilid ng beranda na kanina ay akala ng mga bisita ay dekorasyon lamang para sa gagawing pagtatanghal o slideshow ng mga larawan ng mag-asawa. Isang kaibigan ni Edwin na nasa gilid ang nagbukas ng isang projector. Dahil gusto nating lahat na makita ang katotohanan, sabi ni Edwin ng may diin, may inihanda akong munting regalo para sa inyong lahat. Isang video na magpapakita kung saan talaga napunta ang perang ipinadala ko at kung anong uri ng pag-aalaga ang tinanggap ng aking ina. Ang ilaw mula sa projector ay tumama sa puting tela. Isang larawan ang lumitaw, isang larawan ng isang madilim na silid, isang maruming kutsyon at ang mga tuyong kamay ng isang matandang pilit na umaabot sa isang piraso ng tinapay sa sahig. Napasinghap ang mga tao. Si Melissa ay napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay kasing puti na ng tela. Alam niya na ang bawat larawang susunod ay ang kanyang hatol. Ang kanyang huling pista ay naging simula ng kanyang pinakamalaking pagkakataon na harapin ang katarungan. Ang sinag mula sa projector ay tumama sa puting tela na tila isang bintana patungo sa isang impyernong matagal nang ikinukubli ni na Melissa at Roberto. Sa gitna ng makulay na bakuran, sa ilalim ng mga banderitas na sumasayaw sa hangin, ang unang larawan ay lumitaw. Isang matandang babae, halos butot balat na lamang ang nakahandusay sa isang maruming kutsyon. Ang kanyang maputing buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na hukay na puno ng kawalan ng pag-asa. Napasinghap ang mga bisita. Ang tunog ng sabay-sabay na paghinga ng mga tao ay mas malakas pa sa tugtog ng karaoke na kanina lang ay nagpapaingay sa paligid. Diyos ko! Bulong ni Aling Rosa, ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang nanlilisik ang mga mata sa screen. Nagbago ang imahe. Ngayon ay nakatutok ang lente sa pinto ng bahay ni Nanay Lourdes, isang malapitang kuha ng makapal at kinakalawang na kadena na nakapulupot sa doorknob na may kasamang malaking kandado. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa metal na nagpapakita ng bawat bahid ng kalawang na tila sumasalamin sa bulok na kalooban ng mga gumawa nito. Ito ba ang sinasabi mong pag-aalaga, Melissa? Ang boses ni Edwin ay malumanay, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng isang hatol. Ipinakita ang pangatlong larawan, ang parihabang butas sa ilalim ng pinto. Isang maruming platong plastik na may tira-tirang kanin ang nasa tabi nito. Pagkatapos ay ang pang-apat ang mga marka sa pader. Ang bawat guhit na gawa ng kuko, bawat bilang ng araw na lumipas sa dilim. Ang katahimikan sa bakuran ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga kapitbahay na kanina ay nakangiti at kumakain ng masasarap na handa ay isa-isang nagbaba ng kanilang mga pinggan. Ang ilan ay napayuko sa hiya habang ang iba ay nagsisimula ng magbulungan ng may kasamang galit. Hindi totoo yan, sigaw ni Melissa. Ang kanyang boses ay pumitlag puno ng desperasyon. Sinubukan niyang humakbang patungo sa projector para harangan ng ilaw, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Edwin sa braso. Hindi mahigpit, ngunit sapat para hindi siya makagalaw. Gawa-gawa lang niya ni Edwin. Gusto niya lang kaming sirain dahil gusto niyang bawiin ang lupa. Lumingon si Edwin sa mga tao. Itong babaeng ito. Itinuro niya si Melissa
ay kinupkop ng nanay ko noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Pinakain, pinag-aral at itinuring na tunay na anak. At ganito ang isinukli niya. Ikinulong niya sa dilim ang taong nagbigay sa kanya ng lahat habang siya ay nagpapakasasa sa perang pinaghirapan ko sa ibang bansa. Hindi na nakapagtimpi si Aling Rosa. Ang matandang babaeng ito na matagal ng kaibigan ni Nanay Lourdes ay tumayo mula sa kanyang upuan. Sa kanyang gilid ay may isang malaking planggana na puno ng maruming tubig na pinaghugasan ng mga pinagkainan. Sa isang mabilis na pagkilos, binuhat ni Aling Rosa ang planggana at buong lakas na isinaboy ang nilalaman nito kay Melissa. Ang madumi at malansang tubig ay tumama sa mukha ni Melissa, bumuhos sa kanyang asul na bestidang sutla at nagpayupi sa kanyang maingat na inayos na buhok. Ang kanyang mamahaling alahas ay nabalutan ng dumi ng pagkain. Isang sigaw ng gulat ang kumawala sa kanyang lalamunan habang pinapahid niya ang tubig sa kanyang mga mata. Wala kang utang na loob. Sigaw ni Aling Rosa, ang kanyang daliri ay nakaturo sa mukha ni Melissa. Hayop ka. Pinakain ka ni Lourdes, pero tinratar mo siyang parang aso. Doon na nagsimula ang kaguluhan. Ang mga tao sa barangay na dala ng matinding emosyon at hiya dahil sa kanilang sariling pagpapabaya ay nagsimulang magsipaglapit. Nagkaroon ng mga giitan at tulakan. Ang ilan ay hinahawakan ng balikat ni Roberto na nanginginig na sa takot sa isang sulok. Ang iba naman ay pinaliligiran. Si Melissa, binabato siya ng mga salitang puno ng puot. Mahiya ka sa balat mo. Sigaw ng isang lalaki. Napakasama ninyong mag-asawa. Dagdag ng isang babae habang itinutulak ang balikat ni Melissa. Sinubukan ni Roberto na tumakas, ngunit ilang kalalakihan ang humarang sa kanya. Hinawakan nila ang kanyang mga braso at pinigilan ang bawat tangka niyang kumawala. Si Melissa naman ay napaupo sa lupa, ang kanyang magandang bestida ay basa at madumi na habang ang mga tao ay patuloy na nagpapahayag ng kanilang matinding galit. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kolorete ay ngayon ay kakikitaan na lamang ng labis na takot at pagkapahiya. Sa gitna ng tensyon, isang pamilyar at matinis na tunog ang narinig mula sa di kalayuan. Ang mga pulang ilaw na umiikot ay nagsimulang tumama sa mga puno ng niyog. Ang tunog ng mga gulong na mabilis na tumatakbo sa lupang kalsada ay papalapit ng papalapit. 3 sasakyan ng pulis ang huminto sa tapat ng tarangkahan. Ang tunog ng mga pinto ng sasakyan na sabay-sabay na sumara ay tila hudyat ng pagtatapos ng palabas. Bumaba ang ilang mga unipormadong pulis, pinangungunahan ng isang hepe na may seryosong mukha. Kasunod nila ay si Attorney Victor na may hawak na ilang mga dokumento. Ang mga tao ay dahan-dahang tumabi para magbigay daan sa mga awtoridad. Melissa Mendoza at Roberto Mendoza. Ang boses ng hepe ay malamig at opisyal. Mayroon kaming warrant para sa inyong pag-aresto. Pinagbibintangan kayo ng illegal detention, physical injuries at falsification of documents. Tumingin si Edwin sa kanyang pinsan na ngayon ay basang-basa at nakaluhod sa lupa. Wala siyang naramdamang saya sa nakitang kalagayan nito, kundi isang malalim at malamig na kapayapaan. Ang katarungan ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay narito na kasama ang mga pulang ilaw na nagbibigay liwanag sa karimlang matagal nang namayani sa kanilang tahanan. Ang malamig na bakal ng posas ay dumapo sa nanginginig na mga pulso ni Melissa. Isang matigas na tunog ng metal ang narinig nang ilak ito ng pulis, isang tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang marangyang buhay. Ang kanyang basang bestida ay nakadikit sa kanyang katawan at ang dumi mula sa tubig na isinaboy sa kanya ay unti-unti nang natutuyo. Nag-iiwan ng mapanghing amoy na lalong nagpapatingkad sa kanyang kahihiyan. Bitawan niyo ako. Wala kayong karapatan. Sigaw ni Melissa. Bagaman, ang kanyang boses ay wala ng bagsik, tanging desperasyon na lamang ang natira. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa paligid
naghahanap ng kahit isang kakampi sa gitna ng maraming tao, ngunit bawat mukhang kanyang masilayan ay puno ng pagkamuhi at pandidirito. Sa tabi niya si Roberto ay hindi na lumaban. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang mukha ay maputla at basa ng pawis. Nang maramdaman niya ang bakal sa kanyang sariling mga kamay, tila nawalan siya ng lakas sa kanyang mga tuhod. "Edwin, makinig ka," biglang sigaw ni Roberto. Tumingin siya kay Edwin na nakatayo lang sa di kalayuan. "Hindi ko ginusto ito. Si Melissa ang may plano ng lahat. Sinunod ko lang ang gusto niya dahil ayaw kong mag-away kami. Siya ang kumuha ng pera mo." Lumingon si Melissa sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Anong sabi mo? Ikaw ang nagpako ng mga tabla sa bintana. Roberto, ikaw ang bumili ng kadena. Ngayon ay ilalaglag mo ako." Ang pagtatalo ng mag-asawa sa harap ng maraming tao ay lalong nagpadagdag sa kanilang kahihiyan. Ang kanilang palasyo ng dumi at kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho mula sa loob. Habang hinihila sila ng mga pulis patungo sa nakaparadang patrol car, nahagip ng paningin ni Melissa ang isang pamilyar na figura. Nakatayo sa likuran ni Edwin si Ella, ang kanyang sariling anak. Ang dalagita ay tahimik na umiiyak, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa laylayan ng damit ni Edwin. "Ella," bulong ni Melissa, napatigil siya sa paglalakad. Pagkatapos ang kanyang muka ay binalot ng isang nakakatakot na ekspresyon. Ikaw ang nagsabi sa kanila, "No, walang hiyang bata ka, traidor." Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, pilit na kumawala si Melissa sa hawak ng pulis at sumugod patungo kay Ella. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay tila mga kuko ng isang ibon na handang manakit. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kanyang anak, isang matigas na harang ang humarang sa kanya. Mabilis na humakbang si Edwin sa harap ni Ella. Sinalo niya ang braso ni Melissa at buong lakas itong itinulak pabalik. Isang malakas na pag-atras ang ginawa ni Melissa hanggang sa tumama ang kanyang likod sa gilid ng sasakyan ng pulis. "Huwag mong susubukan." Ang boses ni Edwin ay mababa, parang dagundong ng kulog sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang pinsan. "Wala ka nang sasaktan pang muli, kahit ang sarili mong anak." Muling hinawakan ng mga pulis si Melissa nang mas mahigpit at sapilitan siyang isinakay sa loob ng sasakyan. Sumunod si Roberto na tahimik at parang lantang gulay. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng patrol car ay parang huling tuldok sa isang madilim na kabanata. Habang umaalis ang mga sasakyan ng pulis, naiwan ang katahimikan sa bakuran. Ang mga tao ay nagsimulang magsipag-alisan, dala ang bigat ng katotohanan ng kanilang nasaksihan. Si Kapitan Manuel ay mabilis ding umalis, hindi makatingin kay Edwin sa tindi ng hiya. Lumapit si Attorney Victor kay Edwin. May hawak siyang isang pirasong papel na may opisyal na selyo. "Edwin, ito na ang huling bahagi para sa araw na ito," sabi ng abogado. Naglakad silang dalawa patungo sa pintuan ng bagong bahay ni Melissa, ang bahay na itinayo sa ibabaw ng lupang ninakaw at gamit ang perang kinulimbat. Kinuha ni Attorney Victor ang isang stapler at isang pandikit. Ipinaskil niya ang papel sa gitna mismo ng magandang pintuan. Nakasaad sa papel ang malalaking letra, "Notice of Seizure and Demolition." Ito ay isang legal na babala na ang gusaling ito ay ituturing na iligal at nakatakdang gibain dahil ito ay itinayo sa lupang hindi sa kanila at sa paraang hindi naaayon sa batas. Tiningnan ni Edwin ang papel pagkatapos ay tumingin siya sa bahay. Sa loob ng 8 buwan ng bahay na ito ay naging simbolo ng karangyaan ni Melissa, habang ang kanyang ina ay nagdurusa sa dilim sa tabi lang nito. Ngayon, ang bawat hollow block at bawat piraso ng semento nito ay naging saksi sa kanilang pagbagsak. "Tito," tawag ni Ella. Lumapit siya kay Edwin.
at humawak sa kanyang kamay. Saan na po tayo pupunta? Tiningnan ni Edwin ang kanyang pamangkin, ang tanging inosenteng naiwan sa gulo na ito. Pupunta tayo sa ospital, Ella. Pupunta tayo sa lola mo. Doon tayo magsisimulang muli. Iniwan nila ang bakuran na puno ng kalat ng naudlot na pista. Habang nagmamaneho si Edwin papalayo, nakita niya sa side mirror ang malaking bahay na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Alam niyang sa susunod na pagbabalik niya ang lupang ito ay muling magiging malinis, handa para sa isang bagong simula na walang bahid ng kasakiman. Ang Martes ng umagang yon ay nagsimula sa isang kakaibang yanig sa kalsada ng barangay. Isang dambuhalang makinang kulay, dilaw, isang backhoe, ang dahan-dahang pumasok sa makipot na daan patungo sa lote ng mga Mendoza. Ang usok mula sa tambutso nito ay maitim at ang bawat pag-ikot ng malalaking gulong nito ay nagdudulot ng mahinang pagninig sa lupa na tila isang babala sa paparating na pagkawasak. Naglabasan ang mga kapitbahay mula sa kanilang mga bahay. Walang nag-uusap ng malakas. Lahat ay nakatingin lamang sa dambuhalang bakal na huminto sa tapat ng magandang bahay ni na Melissa. Doon sa gitna ng bakuran nakatayo si Edwin. Katabi niya si Attorney Victor na may hawak na mga huling dokumento mula sa korte. Ilang sandali pa lumabas si Edwin mula sa van at inilabas ang isang wheelchair. Maingat niyang inalalayan ang kanyang ina, si Nanay Lourdes, na makaupo rito. Bagaman mahina pa rin ang katawan, ang mga mata ng matanda ay gising at malinaw. Pinatong ni Edwin ang kanyang kamay sa balikat ng ina habang dahan-dahan silang lumalapit sa harap ng bahay ni Melissa. Naibulong ni Edwin, ang boses ay puno ng determinasyon. Gusto ko pong makita ninyo na wala nang matitira sa anumang bagay na naging dahilan ng inyong pagdurusa. Tumingin si Lourdes sa bahay na may magagandang bintanang salamin at bagong pintura. Hindi galit ang nasa kanyang mukha, kundi isang malalim na lungkot. Tumango siya ng bahagya kay Edwin bilang hudyat. Ibinigay ni Edwin ang huling hudyat sa operator ng makina. Ang unang pagtama ng dambuhalang bakal na timba ng backhoe ay tumama sa pader ng beranda. Isang malakas na tunog ng nagkakapiraso-pirasong semento ang pumuno sa hangin. Ang mga hollow block na bumubuo sa pader na yon, ang pader na itinayo, gamit ang perang ipinadala ni Edwin habang ang kanyang ina ay nagugutom, ay gumuho na parang mga biskwit na dinurog sa kamay. Isang makapal na ulap ng alikabok ang pumailan lang sa hangin. Sumunod ang ikalawang hampas sa gitnang bahagi ng bahay. Ang mga bintanang salamin na didi ay kumikinang sa sikat ng araw, ay nagkapiraso-piraso, lumilikha ng tunog ng libu-libong kristal na bumabagsak sa sahig. Ang bubong na yari sa mamahaling yero ay naitupi at nayupi na parang papel sa ilalim ng bigat ng makina. Hindi nagtagal ang loob ng bahay ay naging lantad na sa paningin ng lahat. Nakita ng mga tao ang mga muebles na naiwan sa loob, ang sofa, ang malaking telebisyon, ang mga cabinet na puno ng mga bagong damit. Sa bawat paghampas ng backhoe, ang mga gamit na ito ay nadudurog din, nagiging bahagi ng tumpok ng basura at semento. Nanatiling nakatitig si Edwin, ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom. Bawat pader na bumabagsak ay tila isang tinik na nabubunot mula sa kanyang puso. Naalala niya ang bawat gabi sa Dubai, ang bawat patak ng pawis at ang bawat sakripisyo na inakala niyang para sa ikabubuti ng kanyang ina, ngunit ginamit pala para sa ganitong uri ng kasamaan. Anak, tawag ni Lourdes. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig ni Edwin sa gitna ng ingay ng pagguho. Tama na. Huwag mo nang tignan ng may galit. Ang lupa ay bumabalik na sa atin. Ang dumi ay nalilinis na. Hinawakan ni Edwin ang kamay ng ina. Ang nanginginig na mga daliri ni Lourdes ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na bitawan na rin ang natitirang puot
Sa huling bahagi ng demolisyon ng backhoe ay humampas sa pundasyon ng bahay. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman ng lahat. At sa loob ng ilang minuto, ang dating marangyang tahanan ni Melissa ay naging isang tumpok na lamang ng durog na bato, baluktot na bakal at makapal na alikabok. Huminto ang makina. Ang nakabibinging tunog ng makina ay napalitan ng isang mapayapang katahimikan. Bagaman, ang hangin ay puno pa rin ng amoy ng durog na semento at lupa. Lumapit si Aling Rosa at ang iba pang mga kapitbahay. Nakita nila ang mga escombros, ang mga labi ng isang buhay na itinayo sa kasinungalingan. Wala nang ingay ng karaoke, wala nang halakhakan ng mga taong walang utang na loob. Ang tanging natira ay ang malawak na lote at ang lumang bahay kubo ni Nanay Lourdes na nananatiling nakatayo sa isang sulok, tila isang tahimik na saksi na nagtagumpay laban sa bagyo. Lourdes, sabi ni Aling Rosa, hawak ang balikat ng kaibigan. Nabalik na ang inyong kapayapaan. Gumiti si Lourdes, isang ngiting puno ng pagpapatawad para sa kanyang sarili dahil sa labis na pagtitiwala noon. Salamat, Rosa. Ang lupa natin ay malinis na ulit. Tumingin si Edwin sa paligid. Ang mga escombros ay kukunin at ililipat sa mga susunod na araw. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga may sala. Ito rin ay tungkol sa pagwasak sa bawat alaala ng kanilang kasamaan upang makapagsimula ng bago. Hinarap ni Edwin ang kanyang ina at si Ella na nakatayo sa tabi nila. Nay Ella, bukas magtatanim tayo ng mga bagong halaman dito. Gagawa tayo ng isang hardin kung saan walang pader ang magtatago sa katotohanan. Ang sikat ng araw ay tumagos sa makapal na alikabok, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa bakuran. Ang pagguho ng palasyo ni Melissa ay naging pundasyon ng isang bagong tahanan na puno ng pagmamahalan at katapatan. Ang loob ng silid ng hukuman ay balot sa isang mabigat at pormal na katahimikan. Ang amoy ng lumang papel at semento ay humahalo sa kaba ng mga taong naroon. Sa gitna ng silid nakaupo si Edwin sa likuran ng kanyang abogado, habang sa kabilang panig naman ay sina Melissa at Roberto. Malaki na ang ipinagbago ng itsura ng mag-asawa mula nang huli silang makitang nagdiriwang sa kanilang bakuran. Wala na ang mga mamahaling hiyas ni Melissa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon dahil sa puyat at takot. Sa harapan ng kagalang-galang na hukom ay seryosong nagbabasa ng kanyang huling hatol. Bawat paglipat niya ng pahina ay lumilikha ng isang mahinang tunog na tila nagpapatagal sa bawat segundo ng paghihintay. Tumayo ang mga nasasakdal. Ang boses ng hukom ay malalim at walang kinikilingan. Nanginig ang mga tuhod ni Melissa habang pilit na tumatayo. Si Roberto naman ay nakayuko lamang, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, panimula ng hukom, kabilang ang mga testimonya ng mga saksi, ang mga nakuhang larawan ng ilegal na pagkakakulong at ang mga drawing ng batang si Ella na nahanap sa ilalim ng kutsyon ng biktima, ang hukumang ito ay nagpapasya. Huminga ng malalim ang lahat. Melissa Mendoza, ikaw ay napatunayang nagkasala sa krimen na serious illegal detention, qualified theft at falsification of documents. Ikaw ay hinahatulan ng 12 taon na pagkakakulong. Roberto Mendoza, ikaw ay napatunayang nagkasala bilang katuwang sa mga nasabing krimen at hinahatulan ng 8 taon na pagkakakulong. Isang mahinang ungol ng kawalan ng pag-asa ang kumawala mula kay Melissa. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay tila nabaon sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang hinawakan ng mga gwardiya nang tangkaing lumapit kay Edwin. Ang kanyang mga kuko ay kumakamot sa kahoy na mesa habang pilit siyang hinihila palayo. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at desperasyon, ngunit sa pagkakataong ito
Wala nang naniniwala sa kanyang mga luha. Bago tuluyang ilabas ng silid ang hukom, ay may huling itinanong. Tinawag niya si Ella na nakaupo sa tabi ni Edwin. Ella, malambot na sabi ng hukom, dahil ang iyong mga magulang ay hindi na muna maaaring gumabay sa iyo at dahil ikaw ay nasa wastong edad na, para magpasya itatanong ko sa iyo, saan mo gustong manirahan? Sino ang gusto mong maging tagapangalaga? Tumingin si Ella sa kanyang ina na ngayon ay iginigit-git ng mga pulis sa pintuan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Edwin at sa kanyang lola Lourdes na nakaupo sa wheelchair sa may bandang likuran. Ang dalagita ay tumayo nang matuwid pinahid ang huling bakas ng luha sa kanyang mga mata at nagsalita ng may buong katatag. Gusto ko pong sumama sa aking tiyuhin at sa aking lola. Sagot ni Ella. Sila po ang tanging pamilya na nagpakita sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal at katotohanan. Isang mapayapang buntong hininga ang kumawala kay Edwin. Nilapitan niya ang pamangkin at inakbayan ito. Ang katarungan ay hindi lamang naganap sa pamamagitan ng rehas, kundi pati na rin sa pagpili ng isang bata sa tamang panig. Lumipas ang 6 na buwan. Ang lote, kung saan dating nakatayo, ang marangyang bahay ni Melissa ay malinis na. Wala nang bakas ng durog na semento o baluktot na bakal. Sa halip isang malawak at luntiang hardin ang nakalatag sa paligid. Ang mga tanim na talong sili at kamatis ni Nanay Lourdes ay masisigla at hitik sa bunga. Isang bagong bahay ang itinayo ni Edwin sa tabi ng lumang kubo ng kanyang ina. Hindi ito kasing laki o kasing gara ng bahay ni Melissa, ngunit ito ay gawa sa matitibay na materyales at may malalaking bintana na palaging nakabukas. Walang makapal na kadena sa pinto, walang kandadong kinakalawang. Ang hangin ay malayang pumapasok at lumalabas bitbit ang bango ng mga halaman sa labas. Isang umaga, habang ang sikat ng araw ay marahang tumatama, sa beranda, nakaupo si Nanay Lourdes sa kanyang paboritong tumba-tumba. Ang kanyang balat ay hindi natuyot, ang kanyang mga pisngi ay muling nagkaroon ng kulay, at ang kanyang mga mata ay nagniningning na muli sa saya. Sa kanyang paanan, mahimbing na natutulog si Kidlat. Ang aso ay bago na ang itsura, malusog makinis ang balahibo at hindi na natatakot sa bawat galaw ng tao. Edwin anak, tawag ni Lourdes habang pinapanood si Edwin na nagdidilig ng mga halaman. Bakit po, Nay? Sagot ni Edwin habang pinapatay ang gripo. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Sabi ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat dahil pinili mong bumalik. Lumapit si Edwin at hinalikan ang noo ng kanyang ina. Nay, kahit 6 na taon pa akong mawala ang daan, pabalik sa iyo ang palaging magiging pinakamahalagang landas para sa akin. Lumabas si Ella mula sa loob ng bahay, bitbit ang isang tray ng mainit na kape at pandesal. Lola Tito, almusal na po tayo't masayang aya ng dalagita. Ang kanyang mga tawa ay malutong malayo sa takot na naranasan niya noong mga nakaraang buwan. Habang silang tatlo ay masayang nag-aalmusal sa ilalim ng asul na langit, naramdaman ni Edwin ang isang uri ng kaligayahan na hindi mabibili ng anumang dolyar o ginto. Ang lupang ito na minsang naging saksi sa kasakiman at kadiliman ay muling naging sagrado dahil sa pagmamahalan at katapatan. Ang kwento ni na Edwin at Nanay Lourdes ay nagsisilbing paalala sa lahat. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera sa bangko. Ang tunay na yaman ay ang pag-aalaga sa mga taong nagbigay sa atin ng buhay. Ang utang na loob ay hindi dapat bayaran ng pighati, kundi ng pasasalamat at proteksyon. Ang bawat pader ay maaaring gumuho, ang bawat kadena ay maaaring maputol, ngunit ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina ay isang pundasyong hinding-hindi matitibag ng anumang bagyo. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng aral sa iyong puso, huwag kalimutang pahalagahan ang iyong mga magulang habang sila ay kasama pa natin.
Dahil sa dulo ng lahat ang tahanan ay hindi ang apat na sulok ng pader, kundi ang bisig ng mga taong nagmamahal sa atin ng totoo. Ano ang gagawin mo? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Edwin, ipaalam mo sa amin ang iyong saloobin sa mga komento. At palaging tandaan, ang katotohanan ay laging mananaig gaano man ito pilitin na ikulong sa dilim.